Sa modernong mundo, halos lahat ng bagay na ginagamit natin araw-araw ay gawa yan ng malalaking makina sa loob ng mga factory. Mula sa mga bakal na ginagamit sa mga matataas na building hanggang sa katawan ng mga kotse, pati na mga bahagi ng eroplano ay dumadaan muna yan sa mga higanting makina bago maisakatuparan. Sa katunayan, may mga makina na kayang humubog ng solidong bakal gamit ang libu-libong toneladang pressure. May giant oven din na ginagamit para patigasin ang katawan ng eroplano. At may napakalalaking crane din na bumubuhat ng mga bahagi ng barko na mas mabigat pa sa libu-libong sasakyan. Pero ang tanong, ano ang itsura ng mga makinang ito at paano sila gumagana? Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo kung paano gumagana ang ilan sa pinakamalalaki at pinakamalalakas na factory machines na tumutulong bumuo sa modernong mundo. Kaya naman simulan na natin. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Ang una sa ating listahan ay ang industrial car shredder. Sa unang tingin parang imposible ang ginagawa nito. Isang buong kotse ang ipinapasok sa makina. Kumpleto pa minsan ang katawan ng sasakyan. Pero paglabas nito, hindi mo na halos makikilala kung ano yun. Ang dating sasakyan, nagiging maliliit na piraso ng bakal na lang na parang confetti. Ganito kalakas ang mga makina sa loob ng malalaking recycling facilities. Ayon sa mga report tungkol sa metal recycling industry sa Europe, ang malalaking industrial shredder ay ginagamit para mabilis na paghiwa-hiwalay ng bakal, aluminum, copper at iba pang materyales mula sa mga lumang sasakyan. Dahil dito, mas mabilis na nare-recycle ang mga metal at nagagamit ulit sa paggawa ng bagong produkto. Pero bago na imbento ang ganitong makina, sobrang hirap ng proseso. Noon, mano-manong binabaklas ang mga sasakyan. Gumagamit pa ng cutting torch, martilyo at iba't ibang tools para paghiwalayin ng bawat parte. Isang sasakyan pa lang pwede nang ubusin ng buong araw ng trabaho. Ngayon kaya na itong gawin ng industrial shredder sa loob lang ng ilang segundo. Sa loob ng makina, may napakalalaking bakal na umiikot ng sobrang bilis. Para itong higanting blender na gawa sa bakal. Kapag pumasok ang kotse, agad itong tinatamaan ng malalakas na pandurog hanggang sa magkapira-piraso. Pagkatapos nito, hindi pa doon natatapos ang proseso. Dadaan pa ang mga durog na metal sa iba't ibang system na naghihiwalay sa bakal, aluminum, copper at iba pang materyales. May mga magnet na humihila sa bakal. May ibang makina naman na naghihiwalay ng mas magagaan na materyales tulad ng plastic at goma. Sa madaling salita, halos walang nasasayang. Isa sa mga kilalang industrial shredder sa Europe ay matatagpuan sa Newport, Wales. Ang makina roon ay napakalakas at gumagamit ng sobrang daming kuryente. Ayon sa mga ulat tungkol sa operasyon nito, umaabot sa libu-libong horsepower ang lakas ng motor nito. Ganito kalaki ang enerhiya na kailangan para durugin ang mga toneladang bakal araw-araw. At dahil sobrang bilis ng proseso, kaya ng malalaking recycling facilities na magproseso ng napakaraming scrap metal kada buwan. Isang bagay na halos imposible noon kung tao lang ang gagawa. Pero ang mas mahalaga dito, hindi lang ito tungkol sa pagdurog ng kotse. Importante rin ito para sa environment. Kapag nire-recycle kasi ang bakal mula sa lumang sasakyan, mas kaunting pagmimina ang kailangan para gumawa ng bagong metal. Mas kaunting enerhiya rin ang nagagamit kumpara sa paggawa ng bakal mula sa raw materials. Ibig sabihin, kahit mukhang simpleng pandurog lang ang makina, malaking tulong ito sa modernong industriya at sa pagre-recycle ng basura ng mundo. At habang patuloy na dumarami ang mga sasakyan sa buong planeta, lalo ring magiging importante ang mga higanting makinang tulad nito. Dahil sa loob lang ng ilang segundo, kaya nilang gawing bagong simula ang isang lumang sasakyan. Ang susunod naman sa listahan natin ay ang Giant Hydraulic Forging Press. Matatagpuan ito sa Sichuan Province sa China. Ayon sa mga ulat tungkol sa heavy industry ng bansa, isa ito sa pinakamalalaking forging press sa buong mundo. Napakalaki nito na halos kasing taas na ng isang 10-story building. Pero mas nakakatakot ang lakas nito kaysa sa laki nito. Kayang idiin ng makinang ito ang puwersang umaabot sa tens of thousands of tons sa isang bahagi lang ng metal. Para maintindihan kung gaano yun kalakas, isipin mo na lang na parang may napakalaking bigat na dumudurog sa bakal hanggang magbago ang hugis nito.
At ang mas nakakagulat, hindi nito binabasag ang metal. Pinapalambot muna ang titanium, high-grade steel o nickel alloy gamit ang sobrang init. Kapag mainit na ang metal, saka ito inilalagay sa ilalim ng giant press. Pagbagsak ng hydraulic system, unti-unting naiipit ang metal hanggang humugis ito ayon sa mold. Parang clay lang na pinipisil ng kamay. Ginagamit ang prosesong ito para gumawa ng napakahalagang bahagi ng eroplano. Kabilang dito ang landing gear, structural frame at iba pang piyesang kailangang sobrang tibay habang nasa himpapawid. Importante ito dahil ang isang eroplano ay paulit-ulit na nakakaranas ng napakalakas na pressure. Tuwing lumalapag ang aircraft, sobrang bigat ng impact na tinatanggap ng landing gear. Sa loob ng maraming taon ng serbisyo, paulit-ulit itong nangyayari. Kaya hindi pwedeng mahina ang bakal. Ayon sa mga engineering studies tungkol sa forged metals, mas matibay ang forged parts kumpara sa ordinaryong cast metal. Dahil habang pinipiga ang metal, nagiging mas dikit at mas maayos ang structure nito sa loob. Sa simpleng paliwanag, mas konti ang butas at kahinaan sa bakal. Mas maliit ang chance na mabiyak ito habang ginagamit. At sa industriya ng aviation, napakahalaga noon. Dahil kapag may pumalyang critical part habang lumilipad ang eroplano, pwedeng magdulot iyon ng malaking aksidente. Kaya ang mga bansang may ganitong klase ng giant forging press ay itinuturing na may advanced manufacturing capability. Hindi lahat ng bansa kayang gumawa nito. Ayon sa mga ulat tungkol sa aerospace manufacturing, iilan lang ang may sobrang lakas na forging press para gumawa ng malalaking aircraft components. Kabilang dito ang China, United States, Russia at France. At habang lumalaki ang industriya ng aviation ng China, naging mahalaga rin ang makinang ito sa paggawa ng sarili nilang passenger aircraft tulad ng C919. Pero para gumana ang giant press na ito, hindi sapat ang ordinaryong makina lang. May napakalaking hydraulic system sa loob nito. Napakaraming oil pumps ang nagtutulak ng hydraulic oil sa mahahabang tubo para makabuo ng napakalaking pressure. Ito ang nagbibigay ng puwersang kayang magpabago ng hugis ng solidong titanium. At dahil sobrang lakas ng proseso, may mga piyesa na kayang gawin sa isang bagsakan lang. Samantalang noon kailangan pa itong paulit-ulit na painitin at pukpukin gamit ang mas maliliit na makina. Ganun pa man. Sa katunayan, hindi lang ito simpleng factory machine. Para sa China, bahagi ito ng mas malaking plano para maging mas independent sa paggawa ng critical aerospace components. Dahil noong mga nakaraang dekada, maraming high-end aircraft parts ang kailangan pang kunin mula sa ibang bansa. Ngayon mas kaya na nilang gumawa ng sarili nilang malalaking forged components sa loob mismo ng bansa. At sa likod ng bawat modernong eroplano, may mga higanting makinang tulad nito na halos hindi nakikita ng ordinaryong tao. Mga bakal na halimaw na tahimik lang na gumagawa ng mga piyesang umaalalay sa milyon-milyong pasahero sa himpapawid araw-araw. Ngayon puntahan naman natin ang isang giant paper machine sa China. Ayon sa mga ulat tungkol sa modern paper industry, ang makinang ito ay mahigit 400 meters ang haba. Mas mahaba pa ito kaysa sa Titanic at mas mahaba rin sa karamihan ng cruise ships ngayon. Sa madaling salita, para kang tumitingin sa isang buong factory na gumagalaw bilang iisang makina lang. At ang trabaho nito ay simple lang sa unang tingin, gawing papel ang kahoy. Pero ang proseso sa loob nito ay sobrang bilis at sobrang eksakto. Nagsisimula ang lahat sa wood pulp. Ito ang parang malambot at wet halo ng cellulose fibers at tubig na galing sa kahoy. Parang putik ang itsura nito. Pagkatapos ikakalat ang halo sa isang mabilis na gumagalaw na screen. Habang gumagalaw ito, unti-unting umaalis ang tubig at nagsisimulang magsama-sama ang mga fibers para maging manipis na sheet. Pero sobrang basa pa nito sa puntong yun. Kaya dadaan pa ito sa malalaking rollers na pumipisil sa papel para mas matanggal ang tubig. Pagkatapos noon, papasok naman ito sa napakahabang bahagi ng makina na puno ng may init na cylinders. Dito naman pinapatuyo ang papel gamit ang init at steam. Habang tumatakbo ang sheet ng papel sa loob ng makina, tuloy-tuloy rin ang proseso. Walang tigil, walang putol. Pagkatapos matuyo, may ibang bahagi naman ng makina na nagpapakinis sa ibabaw ng papel. Ginagawa itong mas smooth para mas malinaw ang print ng libro, notebook, magazine o dyaryo. May mga rollers din na nagpipisil dito para maging pantay ang kapal ng buong papel. At sa dulo ng giant machine, dun na iniikot ang finished paper sa napakalalaking rolyo. At ang bawat rolyo sobrang bigat. May ilan na halos kasing bigat na ng maraming sasakyan kapag pinagsama. Ang mas nakakagulat, sobrang bilis ng buong proseso. Ayon sa mga report tungkol sa industrial paper production, kayang gumawa ng modern paper machines ng tuloy-tuloy na sheet ng papel habang tumatakbo ng napakabilis bawat minuto.
Ibig sabihin mula sa wet wood pulp hanggang maging finished paper, kaya itong gawin sa loob lang ng maikling oras habang dire-diretso ang andar ng makina. At dahil 24 hours itong tumatakbo araw-araw, napakalaki rin ng output nito kada araw. Milyon-milyong piraso ng papel ang kayang gawin ng isang giant machine lang. Pero may malaking problema kapag huminto ito. Hindi pwedeng basta patayin at buksan ulit tulad ng electric fan. Kapag itinigil ang giant paper machine, napakahirap itong paandarin muli dahil kailangan muling ipasok ang manipis at basang papel sa napakahabang rollers at dryers nang hindi napupunit. At habang mas mabilis ang takbo ng makina, mas mahirap kontrolin ang proseso. Kaya ayon sa mga engineers sa paper industry, may mga paper machines na tumatakbo ng ilang buwan nang halos hindi pinapatay. Dahil bukod sa mahal ang paghinto nito, malaki rin ang masasayang na materyales kapag nagkamali sa restart process. At para manatiling maayos ang operasyon, may mga workers at technicians na halos buong araw nagmo-monitor ng temperature, pressure, moisture at bilis ng bawat parte ng makina. Dahil kapag may isang maliit na problema sa loob ng 400 meter na sistemang ito, pwedeng maapektuhan ang buong production line. Sa huli, nakakagulat isipin na ang isang simpleng bond paper na ginagamit natin araw-araw ay dumadaan pala sa isang higanting makina na mas mahaba pa sa maraming barko sa mundo. Isang napakalaking industrial system na halos hindi napapansin ng ordinaryong tao. Pero araw-araw gumagawa ng papel na ginagamit ng bilyon-bilyong tao sa buong planeta. Ngayon pag-usapan naman natin ng hot strip steel rolling mill. Sa loob ng giant steel factory, may mga napakalalaking block ng bakal na halos kasing bigat ng maraming sasakyan kapag pinagsama-sama. Ang tawag dito ay steel slab. Makapal ito, mabigat at halos hindi kayang galawin ng ordinaryong makina. Pero bago ito ipasok sa rolling mill, kailangan muna itong painitin sa sobrang taas na temperatura. Ayon sa mga ulat tungkol sa steel manufacturing, ang bakal ay pinapainit hanggang umabot sa higit 1,000 degrees Celsius. Sa init na yon, nagiging kulay orange hanggang pula ang bakal, parang nagliliyab. At kahit malayo ka pa, mararamdaman mo na agad ang sobrang init nito. Pagkatapos painitin, dahan-dahang pumapasok ang giant slab sa rolling mill. Dito magsisimula ang pinakamahirap na bahagi. May mga napakalalaking rollers na pumipisil sa bakal mula sa taas at baba. Habang dumadaan ang slab, unti-unti itong nagiging manipis, parang dough roller. Pero imbes na tinapay, toneladang bakal ang pinipisil nito. Sa bawat pasada, mas numinipis ang bakal habang mas bumibilis din ang galaw nito. Mula sa makapal na steel slab, nagiging manipis itong steel strip na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto sa buong mundo. At habang tumatakbo ang bakal sa loob ng makina, sobrang bilis ng proseso. Sa umpisa, mabagal itong pumapasok. Pero pagdating sa dulo ng rolling mill, napakabilis na ng galaw nito habang kulay pula pa rin dahil sa init. Pagkatapos nito, dadaan naman ang bakal sa cooling section. Dito binabagsakan ito ng tubig para kontroladong bumaba ang temperatura. Mahalaga ito dahil kapag mali ang pagpapalamig, pwedeng humina o ma-deform ang bakal. Kaya sobrang kontrolado ang buong proseso. Temperature, pressure, bilis, lahat minomonitor ng mga engineers at operators. Pagkatapos lumamig, iniikot ang mahabang bakal para maging giant steel coil. At ang isang coil pwedeng umabot sa 10-10 tonelada ang bigat. Kapag inunat mo pa ang bakal na nasa loob nito, pwede itong umabot ng mahigit 1 milya ang haba. Ganito kalaki ang output ng modern steel mills. Ayon sa mga report tungkol sa global steel industry, ang malalaking hot strip mills ay kayang gumawa ng milyon-milyong toneladang bakal kada taon. At halos lahat ng industriya gumagamit nito. Ang body ng sasakyan, mga washing machine, refrigerator, shipping containers, mga bakal sa gusali at tulay. Lahat iyan posibleng nagsimula sa rolling mill. Pero dahil sobrang init at sobrang bigat ng trabaho ng makina, mabilis ding masira ang ilang bahagi nito. Ang mga rollers na dumidiin sa bakal ay regular na pinapalitan. Dahil sa sobrang pressure at init, unti-unti silang nauubos habang ginagamit araw-araw. At isipin mo ito, araw-araw toneladang bakal ang dumadaan sa mga makinang ito nang halos walang tigil. Parang higanting metal factory na hindi natutulog. Sa sobrang laki ng operasyon, ang ibang hot strip mills ay umaabot pa ng halos kalahating milya ang haba mula simula hanggang dulo. At kahit napakaingay, napakainit at sobrang delikado ng lugar, ito ang isa sa pinakamahalagang proseso sa modernong mundo. Dahil kung walang rolling mills, halos walang industriya na kayang gumawa ng milyon-milyong bakal na kailangan para sa mga sasakyan, appliances, barko at skyscrapers na ginagamit natin ngayon.
At ngayon talakayin naman natin ang rotary cement kiln. Sa simpleng tingin, mukha lang itong napakahabang bakal na tubo. Pero ang totoo, isa ito sa pinakamahalagang makina sa buong construction industry. Ayon sa mga ulat tungkol sa cement manufacturing, ang malalaking rotary kiln ay pwedeng umabot sa mahigit 200 meters ang haba. Mas mahaba pa ito kaysa sa maraming barko. At kahit sobrang laki nito, mabagal lang itong umiikot buong araw at buong gabi ng halos walang tigil. Sa loob ng giant tube na ito ginagawa ang clinker. Ito ang pangunahing material na ginagawang sement pagkatapos durugin at haluan ng ibang sangkap. At ang sement ang isa sa pinakamahalagang materyales sa modernong mundo. Dahil kung walang sement, halos walang building, tulay, highway o malalaking gusali na kayang tumayo ng matibay. Nagsisimula ang proseso sa paghahalo ng limestone, clay, buhangin at iba pang mineral. Pagkatapos ipinapasok ang mga ito sa itaas na bahagi ng rotary kiln. Dahil bahagyang nakatagilid ang giant tube at patuloy itong umiikot, unti-unting bumababa ang mga materyales papunta sa pinakamainit na bahagi ng makina. Habang bumibiyahe sa loob, lalo itong umiinit. At habang papalapit sa dulo, umaabot ang temperatura sa higit 1,400 degrees Celsius. Sobrang init nito na kayang baguhin ang chemical na structure ng mga materyales sa loob. Dito nabubuo ang clinker na ginagamit sa paggawa ng cement. Para kang may giant oven na hindi tinapay ang niluluto, kundi materyales para sa mga gusali at kalsada ng buong mundo. Pero dahil sobrang init sa loob ng kiln, may espesyal na proteksyon ang makina. May makakapal itong heat-resistant bricks sa loob para hindi direktang tamaan ng init ang bakal na katawan ng giant tube. Napakahalaga ng mga brick na ito. Kapag may bahagi na nabasag o natanggal, pwedeng umabot ang matinding init sa bakal ng kiln. At kapag nangyari iyon, pwedeng masira ang buong makina. Kaya sa malalaking cement plants, tuloy-tuloy ang pag-monitor sa temperatura ng kiln gamit ang infrared systems at iba pang sensors dahil kapag nagkaroon ng malaking problema rito, napakamahal ng repair at pwedeng huminto ang buong production line. At hindi basta-basta pinapatay ang giant kiln. Ayon sa mga engineers sa cement industry, may mga rotary kiln na tumatakbo ng ilang taon bago isailalim sa major shutdown at maintenance dahil sobrang komplikado at mahal kapag huminto ito. Pero sulit ang output nito. Ang isang malaking rotary kiln ay kayang gumawa ng libu-libong toneladang clinker kada araw. Sapat para makagawa ng cement para sa malalaking building projects, tulay o mahahabang highway. At ayon sa Global Industry Reports, bilyon-bilyong toneladang cement ang ginagawa ng mundo kada taon. Ibig sabihin, halos lahat ng lungsod, kalsada at modernong infrastruktura sa planeta ay may koneksyon sa giant rotating machine na ito. Tahimik lang itong umiikot araw-araw. Walang flashy lights, walang dramatic na itsura. Pero ito ang isa sa mga makinang literal na tumutulong bumuo ng modernong sibilisasyon. Dahil sa bawat gusali at bawat tulay na nakikita natin ngayon, malaki ang chance na nagsimula ang cement nito sa loob ng isang napakainit at napakahabang rotary kiln. Ngayon naman tignan naman natin ang automotive stamping press. Sa unang tingin, mukha itong higanting bakal na gusali sa loob ng planta. Napakalaki nito at sobrang bigat. Ayon sa mga ulat tungkol sa car manufacturing industry, ang modern stamping press ay pwedeng kasing taas ng ilang palapag na building at tumitimbang ng libu-libong tonelada. Pero mas kahanga-hanga ang ginagawa nito. Sa loob lang ng wala pang isang segundo, kaya nitong baguhin ang flat na bakal para maging bahagi ng kotse. Halimbawa, hood, pinto, bubong o side panel ng sasakyan. Ganito gumagana ang proseso. Una, ipinapasok ang malaking flat steel sheet sa makina. Pagkatapos babagsak ang giant press gamit ang napakalakas na puwersa. Sa ilalim at ibabaw nito may espesyal na hulmahan na tinatawag na die, parang giant mold. Kapag nagdikit ang upper at lower die, naiipit ang bakal at sumusunod ito sa hugis ng hulmahan. Doon nabubuo ang kurba at hugis ng body panel ng kotse. At hindi lang isang pindot ang proseso. Sa modern factories, dumadaan pa ang bakal sa iba't ibang station sa loob ng press line. Sa unang station, ginagawa ang basic na hugis. Sa susunod, nilalagyan ng detalye, mga butas, mga gilid, mga bahagi para sa welding. At habang lumilipat ang panel mula isang station papunta sa iba, kadalasan robots na ang gumagalaw dito. Halos walang tigil ang buong sistema at sobrang bilis nito. Ayon sa mga report tungkol sa automotive production, may mga stamping lines na nakakagawa ng bagong body panel kada ilang segundo lang. 24 hours din tumatakbo ang ibang planta para makasabay sa dami ng demand ng mga sasakyan sa buong mundo. Pero para gumana ng tama ang giant press, kailangan sobrang eksakto ang bawat parte nito.
Dahil kahit maliit na mali sa hulmahan, makikita agad iyon sa bakal. Kapag may maliit na alon, lubog o deformity sa panel, posibleng i-reject agad ito sa quality inspection. Kaya napakamahal din ng paggawa ng mga dies na ginagamit sa stamping press. Ayon sa Automotive Industry Reports, ang isang set ng hulmahan para lang sa isang body panel ay pwedeng umabot ng milyon-milyong dolyar. Dahil bawat detalye kailangang sobrang precise at kapag bagong modelo ng sasakyan ang ginagawa, napakalaking investment ang kailangan para gawin ng kumpletong die set ng buong kotse. Pero sulit ito para sa malalaking car companies dahil gamit ang stamping press, nakakagawa sila ng libu-libong magkakaparehong body panels na eksaktong pare-pareho ang hugis. Ito ang dahilan kung bakit halos identical ang mga sasakyan na lumalabas sa factory. At sa totoo lang, halos lahat ng kotse na nakikita natin sa kalsada ngayon ay dumaan sa prosesong ito. Bago naging sasakyan ang isang kotse, may sandali muna na isang giant machine ang dumurog at humubog sa isang simpleng flat na bakal hanggang maging pamilyar na hugis ng modernong sasakyan. Ngayon, heto naman ang continuous casting machine. Sa simpleng paliwanag, trabaho ng makinang ito na gawing solidong bakal ang tunaw na metal ng tuloy-tuloy at halos walang tigil. At ang itsura ng prosesong ito, parang ilog ng apoy sa loob ng factory. Nagsisimula ang lahat sa molten steel o tunaw na bakal. Ayon sa mga ulat tungkol sa steel manufacturing, ang liquid steel ay umaabot sa higit 1,600 degrees Celsius. Sobrang init nito na halos kulay puti na ang liwanag ng bakal. At sa sobrang init parang nanginginig at lumalabo ang hangin sa paligid nito. Pagkatapos tunawin, ibinubuhos ang liquid steel sa malaking lalagyan na kontrolado ang daloy. Mula roon, dire-diretso itong pumapasok sa espesyal na hulmahan na gawa sa water-cooled copper. Dito nagsisimulang magbago ang liquid metal. Habang dumidikit ang tunaw na bakal sa malamig na hulmahan, unti-unting tumitigas ang panlabas na bahagi nito. Pero sa loob, likido pa rin. Parang matigas na balat na may tunaw na bakal pa sa gitna. Pagkatapos nito, hinihila pababa ng giant rollers ang bakal habang tuloy-tuloy pa rin ang paglamig nito gamit ang tubig. Habang bumababa ang bakal sa loob ng makina, lalo itong tumitigas hanggang maging ganap na solid. At sa dulo ng proseso lalabas na ang mahahabang bakal na pwedeng gawing steel slabs, billets o iba pang materyales para sa rolling mills at forging factories. Pagkatapos pinuputol ito sa tamang haba gamit ang napakalalakas na cutting torches. At habang pumuputol ang makina, tumatalsik ang napakaraming apoy at sparks sa paligid ng planta. Parang giant fireworks sa loob ng steel factory. Pero ang pinaka-importanting bahagi dito ay ang salitang continuous. Dahil noon hindi ganito ang paggawa ng bakal. Bago naging popular ang continuous casting noong 1970s at 1980s, mano-manong ibinubuhos ang tunaw na bakal sa magkakahiwalay na hulmahan. Hihintayin pa itong lumamig. Pagkatapos muli pa itong iinitin para maiproseso ulit. Mabagal ito, magastos, at maraming nasasayang na materyales. Pero nang dumating ang continuous casting machines na bago ang buong steel industry, sa halip na paulit-ulit na proseso, naging dire-diretso na ang paggawa ng bakal mula liquid metal hanggang maging solid steel. Mas mabilis, mas tipid sa enerhiya, at mas kaunti ang nasasayang na bakal. Kaya ayon sa mga global steel industry reports, halos lahat ng modern steel plants ngayon ay gumagamit na ng continuous casting technology. At sa totoo lang, halos lahat ng bakal na nakikita natin sa modernong mundo ay malamang dumaan muna sa prosesong ito. Mula sa bakal ng skyscrapers hanggang sa bakal ng sasakyan at maging sa appliances sa loob ng bahay. Lahat nagsimula sa isang napakainit na ilog ng tunaw na metal na dahan-dahang naging solidong bakal sa loob ng giant continuous casting machine. Number 3, 5-axis CNC machines para sa aerospace. May mga bahagi ng eroplano na sobrang importante, kaya hindi pwedeng pagdugtungin lang gamit ang welding o bolts. Sa halip, inuukit ang mga ito mula sa isang solidong block ng titanium o aluminum. Dito ginagamit ang 5-axis CNC machine. Isa itong giant computer-controlled machine na kayang humiwa ng metal mula halos kahit anong angle. Habang gumagalaw ang cutting tool, unti-unti nitong kinakayod ang sobrang metal hanggang mabuo ang final shape ng aircraft part. At minsan, halos 90% ng original na metal ang natatanggal bago matapos. Ginagamit ito para sa engine mounts, landing gear parts at ibang critical aircraft components. Sobrang precise ng makinang ito. Napakaliit ng allowed na error dahil buhay ng mga pasahero ang nakasalalay dito. Kapag titanium ang hinihiwa, sobrang init ang nalilikha. Kaya tuloy-tuloy din ang kulan para hindi masira ang cutting tools. Bago pa gumalaw ang makina,
Ginagawa muna ng engineers ang buong digital plan gamit ang espesyal na software. May mga pyesa rin na inaabot ng ilang araw bago matapos dahil sobrang komplikado ng hugis nito. Sa huli, ang simpleng block ng metal ay nagiging napakatibay na bahagi ng eroplano na kayang magdala ng matinding pressure habang lumilipad. Number 2, composite autoclaves. Hindi puro metal ang katawan ng modernong eroplano ngayon. Ang ibang bahagi nito ay gawa sa carbon fiber composite. Mas magaan ito kaysa aluminum pero sobrang tibay. Pero bago maging matibay ang materyales na ito, kailangan muna itong ilagay sa giant autoclave. Ang autoclave ay parang napakalaking oven sa loob ng aircraft factory. Dito pinapainit at pinipisil gamit ang pressure ang carbon fiber para tumigas ng tama. Napakahalaga ng tamang init at pressure. Kapag mali ang proseso, pwedeng humina o ma-deform ang bahagi ng eroplano. Kaya kontroladong-kontrolado ang buong curing process. Ang mga autoclave na ginagamit sa aerospace industry ay sobrang laki. May ilan na halos kasing laki na ng building para magkasya ang malaking bahagi ng eroplano. Sa simpleng salita, parang giant pressure cooker ito ng aviation industry. At dito ginagawa ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng modernong aircraft. Number 1, shipyard gantry cranes. Sa pinakamalalaking shipyard sa mundo, may mga crane na sobrang laki na parang gumagalaw na building. Ito ang giant gantry cranes. Ginagamit ang mga ito para buhatin ang napakalalaking bahagi ng barko na tumitimbang ng daan-daan o minsan libo-libong tonelada. Noon pa isa-isang bakal ang pagbuo ng barko. Pero ngayon ginagawa muna ang malalaking sections ng barko bago pagsamahin. Parang giant Lego blocks. At ang gantry crane ang nag-aangat sa mga giant sections na ito para ilagay sa tamang pwesto. Kahit sobrang bigat ng binubuhat nito, kailangan sobrang precise pa rin ang galaw. Dahil kapag mali ang pagkakalagay, pwedeng hindi magtugma ang mga bahagi ng barko. Ayon sa mga ulat tungkol sa shipbuilding industry, may mga gantry crane sa South Korea at China na kayang magbuhat ng higit 10,000 tonelada. Isa ito sa pinakamalalaking movable machines na ginawa ng tao. At ang mga higanting makinang ito ang tumutulong gumawa ng malalaking barkong ginagamit sa pagdadala ng kargo at produkto sa buong mundo.